niya doon sa loob ng kulungan. So, yun lang po. Sabi ni Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte na yun daw, butot balat na. So, doon lang tayo kumukuha ng informasyon. Kayo ho mismo, Senator, kahit sa telepono man lamang po, hindi nyo pa nakakausap ang dating presidente habang nasa The Hague? Hindi pa talaga, Ted. Dahil lalo-lalo na ngayon, umuwi na si Bingbong Medialdia from The Hague. Nung nandun pa si Bingbong Medialdia, siya ang pinaka point of contact ko. Kung meron ako ipaparating kay Presidente, at kung meron namang pinaparating si Presidente sa amin, siya ang contact doon. Kaso nandito na siya, nakauwi na siya dito. So, wala na talaga. Wala na kami contact sa kanya. Si E.S. Medialdia ho ba, kumusta naman? Last time nagkita kami sa Davao, medyo okay naman. Recovered naman siya sa kanyang operation. Okay. Sige po. So, si Senator Robin Padilla din ho ba hindi nakaharap mismo ang dating presidente nung siya nagpunta sa The Hague? I don't know, pero as far as I can surmise na hindi siya nakapasok dahil family members lang talaga ang pinapayagan. Okay, sige po. So sa ngayon nga po, na ganun umano nga ang sitwasyon ng dating presidente, may panawagan po kayo for his repatriation. Can you expound further po, Senator, please? Yes, yun lang din, tayo nakikiusap sa ating mga kasamahan sa Senado na tayo magpasa ng resolution expressing the sense of the Senate asking this government to facilitate the immediate repatriation of our former President Duterte for reasons of, number one, sovereignty, and number two, reconciliation. Kung gusto nila yun. At number three, yung humanitarian consideration because of his present health condition. Grabe, nakakaawa ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan sa ginagawa ho nila kay Tatay Digong, yan ho ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan ho tayong mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi dapat sumuko dito sa isa na to. Habang ginagawa ho nila ito, dapat lalo ho natin pag-igtingin ang pagsuporta dito kay Tatay Digong at kalampagin itong administrasyon na to kung ano yung mga advocacy yan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung bago ho siya kidnapin. Diba? Focus ho tayo kung ano yung mga iniwan na laban dito nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ano yung pa rin ho natin, manawagan tayo ng agarang pag-uwi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kakalungkot. But so far po, itong resolution na ito, 3 pa lang kayong pumirma? 3 pa kaming pumirma and I'm sure meron pang ibang pipirma niyan pero nasa compacity, nasa kanya-kanyang lakad pa kami ngayon. Dahil hindi pa 28th Congress. But once ma-open na 28th Congress, I'm sure maraming susuporta niya. Dahil hindi naman yan nakakakuha sa kanila, hindi naman yan nakakasama sa kanila kung suporta sila na maibalik yung ating former president. So, I hope na, I am very positive na may susuporta ba dyan maliban sa aming 3 o kaya sa aming members ng Duterte Black, marami mayroon pang susuporta. Opo, sige po. Kahapon po may mga balita na sinasabi na parang sa palagay huba ninyo, kaninyo ay parang naghahabilin na ang dating presidente. The fact na yung nga po, yung mga statement ni VP Sara about cremation, etc. Paano niyo po ito tinanggap, sir? At ano po ang inyong pahayag dito? Nalungkot. Isipin ko man lang na mangyari sa kanya yun. Talagang kalungkot. Nakakalungkot talaga. Senator? Well, hindi ko mapigilan na yung tao na ginawa na yung lahat para magsilbihan ng ating bayan, ang ating bansa ay
hayaan na lang natin mamatay doon sa kulungan ng foreign land sa kamay ng mga banyaga. Napakalungkot. Ako po talagang nalulungkot talaga, Ted. Ito pong ganitong mga sinasabi ni VP Sara about yung mga habilin, opo, meron po bang Grabe, ang kakalungkot. basihan itong sinasabi ni Senator Padilla na ito po, no? Ito po, basahin ko lang po ito. Simple lang naman ang logic. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, sa tingin nyo ba hindi magdudulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas? Ano po inyong kaisipan dito, Senator Bato? Well, kanyang pananaw yan dahil talagang sasama ang loob ng karamihan ng Pilipino. Particularly yung mga taga Mindanao at yung mga part ng Visayas na talagang all out na nagmamahal kay Pangulong Duterte ay talaga sasama ang loob. At you can just imagine, hindi naman tayo, we are not a warmonger, we are not warmongering, we are not nananakot ng destabilization or what, pero you just imagine yung sentimento, yung totoong sentimento ng military and the uniform personnel, no? Pinakita nila doon sa yung absentee voting, no? Straight na binuto lahat ng Duterte. Ayun ang kanilang pinapanalo sa absentee voting ng military at police at uniform personnel. So, yung sentimento ng mga tao na yan ay nandoon talaga. Nandoon sa kay Pangulong Duterte, pero hindi lang nila freely may palabas yung kanilang saloobin, yung kanilang damdamin, Ted. Yung pong repatriation na inyong resolution, the fact na sabi nga po ng gobyerno, no, na beyond na ho ito sa kanilang poder kasi nga nasa ICC na eh. Oo. Umaasa pa ba kayo na may kahihinatnan itong resolution na ito? Kasi wala namang control na po dito ang pamahalaang Marcos. Well, sa amin naman, Ted, with their pagbigyan, just in case makinig yung ating gobyerno, yung ating Pangulo, in particular, no, kung halimbawa, kapag-agrihan ng majority ng mga senador na magkakaroon kami ng ma-approve yung resolution namin at yun ay ma-adapt as the sense of the Senate. At kung ito'y pakinggan ng ating Pangulo, ay sa amin naman, whether or not maibalik dito physically talaga dahil nga we understand the complication na wala na sa control natin yan dahil nandun na sa ICC. So natin ipakita man lang, kung may pakita man lang ng ating gobyerno na yung intention nila na ma-repatriate yung ating Pangulo pabalik dito. Kung sa amin niya sa PMA, Ted, kung alam ba, at least magpakita ka ng attempt. Magpakita ka man lang attempt, at least satisfied na kami. Magpapakita ka ng attempt, ibig sabihin, pinakinggan mo yung sense of the Senate kung magpakita ka ng attempt na gano'n. Yun lang naman. Yun lang sa amin. Iba baka mamaya, pakinggan siya. Kasi sila naman ang naghatid doon kay Pangulong Duterte sa daig. Baka pakinggan siya ng ICC na, pagkasabihin ng ICC na, kayo naman nagdala niya dito, so hiningi niyo papalik. Ibalik namin dyan sa inyo. Gano'n lang na mga posibilidad, Opo. Sige po. Pero kasi nga ang concern po ng mga sa kabilang banda po naman, Senador, mga umano'y biktima, kasi kapag pinauwi yan, yung security namin, yung pagbabanta na naman sa amin, mga ganun pong usapin. Ano po ang inyong masasabi doon, Senador? Paano naman magbigay ng threat sa buhay nila yung isang matanda na butot balat na ay nakikiusap na nga lang na tayo na ibalik dito. Pagbalik dito, mag-threaten pa sa buhay nila. Ay napaka-imposible naman mangyari yan, Ted. At saka,
Hindi Correct. na yung presidente. Former presidente, kinulong na nga eh. Kinulong na nga eh. Kaya ng gobyerno ni President Bongbong Marcos na pangalagaan yung kanilang seguridad kung yan ang concern nila, yung threat to their life, threat to their security, threat to their safety. Gumastos nga ng sandamukal na pera para lang mapadala doon si Tatay Digong eh, di ba? Nag-arkila pa sila ng jet, di ba? Ng eroplano para mapadala doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba naman yung binigyan ng safe house ni Boying Remulla, yung mga witness, di ba? Maliit na bagay. Si Garma nga, napapunta nila ng Amerika, di ba? Oh. Kaya yan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na pangalagaan yung kanilang concern. Opo. Sige. So, Senador, maiba lang po ako. Ito pong mga missing sa Bungero case, di ba kayo po nag-imbestiga dito? Ngayon po na may mga bago na mga informasyon, yun ho bang inyong Committee on Public Order dati na hinawakan? Sa inyo pa rin ho ba ito? At kung sakasakali po, ano pong tingin po ninyo? Kailangan bang buksan ang inyong investigasyon? Nasabi ko na kahapon din na nag-wrap up na yung aking committee sa pag-imbestiga. Yung aming committee report ay adopted na sa plenaryo, adopted na ng Senado, at kasama doon sa aming recommendation sa committee report namin ay dapat ipagpatuloy ng PNP at ng NBI yung kanilang investigation para makuha talaga yung mga mastermind na ito. But then, kung pagbalik namin at I presume, ako pa rin ang hawak ng Public Order and Dangerous Drugs Committee, at kung merong, I heard that one incoming senator-elect na nagsabi na magkakuan daw siya, request daw niya na conduct ng investigation, reopen ng investigation. So kung may resolution siya at ma-file yan at ma-refer sa committee ko, then we will do it. We will do it. During your investigation, walang salaysay o anuman pong at least probable cause or iota of evidence linking Atong Ang sa mga missing sa Bungero? Meron naman, no? But that's solid. Yung merong nakatakbo doon na dalawang Bungero na narinig niya doon sa usapan habang nag-uusap ito si Dondon Patidungan at allegedly si Atong Ang daw. Tinatawag niya na boss. Nag-uusap sila sa cellphone na may instruction na binibigay daw kay Dondon Patidungan na ibiyahin na ninyo yan, kunin na ninyo yan at ibiyahin nyo. So yun ang narinig nung yung witness doon sa Sabungan. So isa yun sa nagli-link sa pangalan ni Atong Ang, pero very very weak kasi hearsay pa rin yun hearsay na ang dating noon. So kailangan pa talaga natin ng mas mabigat. Kaya nga sinabihan ko yung sa ating committee report, we recommend PNP and NBI to continue with the investigation. Opo. Nung panahon po ninyo sa inyong investigasyon, meron na bang nababanggit na mga police officials and personnel na involved dito? Meron. In fact, doon sa committee hearing natin mismo, may mga police na membro ng Batangas Police Provincial Office Intelligence Division, Intelligence Section na tinuturo, mga intel operative, tinuturo positively nung nanay, asawa at kapatid nung isang missing na si Mr. Lasco na isang Master Agent. Master Agent na dinukot doon sa loob ng bahay nila sa San Pablo City, Laguna. Laguna. San Pablo City, Laguna, yeah. Yeah, dinukot. Positively identified. And
Nakasuhan ito, Ted. Kinasuhan ito ng sa ADG itong mga pulis na ito. I don't know kung ano na nangyari sa kaso. Maghingi ako ng update sa ADG. Okay, sige po. Opo. Sir, kayo po bilang dating Chief PNP at naging investigador, ano po ang inyong so far assessment sa mga balita na lumalabas dito sa kaso ng mga sabongerong ito at ano ang maaari nyong pwedeng sabihin o advice man kung mamarapatin po ninyo kay Chief PNP Torre ngayon sa ginagawa po nilang investigasyon? Well, they should dig deeper into their investigation at establish an airtight case against the perpetrators nitong krimen na ito. Dahil I am sure, kahit sino man siguro, hindi ba naniniwala